Masayang araw mga ka-PL. O bago po natin pag-usapan mga kababayan, itong sangkaterba po na isyong panlipunan mga kababayan, napansin ko lang mula nang pumutok po itong issue tungkol po sa maanumalyang flood control project na nagkakahalaga po ng bilyon-bilyon na dihamak na malayo ang diferensya doon sa ipinaparatang lang pati nila na 125 confidential fund ni BP Inday Sara na di umano ibinulsa. Parang nanahimik yung mga buang mga kababayan. Yung mga nagpaparatang po kay Inday, kawatan niya si Inday. Ayan, di ba? Mga congressman, kahit mga vlogger ni BBM, parang natahimik yata sila. Nahiya sila mga kababayan. Para silang sinampal ba ng kabila ang pisngi. Huy, tumigil ka. Pak, pak. May mas malalang problema. Eto, bilyon-bilyon. At hindi Vice Presidente, kundi mga congressman lang. Dihamak na barya lang ang mandato kontra sa pangalawang pangulong inaakusahan nila na nagnakaw daw ng 125 confidential fund. 125 lang. Samantala, itong mga maanumalyang flood control project, bilyon-bilyon ang halaga. Kaya siguro napag-isip-isip nitong mga kritiko ni BP Inday Sara. Wag muna nating birahin. Parang ganun ba? Dali, bibelo lang tayo at meron palang mas matinding igagante sa atin ang mga DDS. So, nanahimik ho sila. Nahiya na rin, kumbaga. Kakahiya naman. Ito totoo, may listahan talaga. At mismong sinabi ng kanilang pinapanginoon na Pangulo na meron nga na 15 kontraktor na mga congressman, di ba? Na dapat mahiya at higit sa lahat pinaghihinalaan ngayong nagnakaw, di ba? Merong anomalya. O samantala, si Bongbong Marcos hindi niya naman sinasabi sa publiko na mahiya ka naman, Inday. Sa 125 million mo na confidential. Wala naman siya sinasabing ganyan. Ang nagpapabigat lang sa issue na yan, yung mga gustong ilaglag si Inday para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028 at higit sa lahat, itong mga bayarang vlogger na gumagawa ng black propaganda para palabasin na magnanakaw si Inday. Para ipaalam sa ating mga kababayan na ganyan ang ginagawa ni Inday kahit hindi naman totoo. O eto, pinangalanan mismo ni Bongbong Marcos 15. Di natahimik sila. Nasaan na kayo? Hoy, mga vlogger na lang wag na lang yung mga politiko kasi yung mga nag-akusa kay Inday Sara na di umani nagnakaw ng 125 million, sila pala yung may mga sila pala yung may mga mga anomalya. Di umano, sila pala yung mga nasa listahan ng 15 binanggit ni Bongbong Marcos. Sila. Di ba? Hindi natin alam, baka yung 15 na yon kumuha ng mga vlogger. Ito, palabasin nyo, pasamain nyo ang imahe ng BP Inday Sara para ligtas kaming 15. Parang ganun lang, di ba? Pwede naman yun Di ba mga kababayan? Pwede yun. Para wag maungkat yung mga baho nila, ang mga ginagawa nila, wag mabuking, titirahin yung isa. Pero kasamaang palad, talagang marunong si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kababayan, kung sino ang tunay na may sala, yun dapat ang managot. At eto na ngayon
ang kasalukuyang nangyayari mga kababayan. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Kalaunan nito, aasahan natin sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta, sana maparusahan itong mga kawatan sa kaban ng bayan. Okay, eto na mga kababayan, sa issue na ho tayo. Unahin ko po itong kapapasok lang na balita tungkol po kay George Garcia. Hindi naman siguro masasabi kong karma ito kasi maliit na halaga lang ito mga kababayan, pero nakakatawa lang na kahit pa paano, no, yung inis natin dito kay George Garcia, ako inaamin ko talaga yan, medyo inis ako sa mama na yan kasi ayon na rin sa mga abogado na naging senatorial candidate noong nakaraang halalan 2025, tayo itong taon na ito pala, sorry. Eh di umano, meron ding anomalya doon sa nakaraang eleksyon nga. Ito po ang nangyari kay George Garcia, mga kababayan. Diyan lang sa Pasay, may nangyari hong hindi maganda kay George Garcia. Ito, ninakawan si chairman. Ayun. Ninakawan. Ang sabi po dito sa comment, nabasa ko lang naman hindi naman ito nagnakaw. Ang bayaran, yan. Ang bayaran, ninakawan. Sabi nung nasa comment, hindi ko na lang ipapakita sa inyo. Ninakawan si COMELEC Chairman George Garcia habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Buti nga, ninakawan ka lang. Alam ko maraming inis sa'yo. Buti yan lang ang ginawa sa'yo. Kasi baka may bodyguard nga naman. No? Tanghali kahapon, August 19, nang mapansin ni Chairman na wala na ang kanyang bag na naglalaman ng 12,000 cellphone o 12,000 pesos na halaga ng cellphone at mga ID. 12,000 lang na halaga ng cellphone. Chairman George Garcia, ganyan lang kamura ang cellphone nyo. Hindi ko alam kung cellphone ito o baka meron itong 12,000 na binabanggit cash. Kasi 12,000 pesos cellphone at mga ID. Ayun. So iba pa yung 12,000, iba pa yung cellphone. So yung cellphone, kasi akala ko kanina yung cellphone niya nagkakahalaga lang ng 12,000, imposible naman. Ay kung yung simpleng simpleng mga kababayan natin, tayo, ayan, na bumibili ng cellphone, hindi nga tayo kontento sa halagang 12,000, lalo na pag vlogger ka kasi kailangan yung magandang specs ng cellphone. So 12,000 lang pala yung pera na nawawala at isang cellphone tapos may mga ID o maraming ID. Yan, problema na yan, mga kababayan. Buti nga, nakaw lang ang ginawa sa'yo, sir. Hindi ho kayo sinapok nito mga naiinis ho sa inyo dahil sa naging resulta ng nakaraang eleksyon. Kung merong sobrang inis na inis sa inyo, baka hindi lang sapok, baka binutasan ho kayo. Nako, delikado, mag-iingat ho kayo sa labas, sir. Baka ho merong hindi makapagtimpe sa iyo at gripuhan kay sa leeg. Ito pa. Ayon kay Garcia, base sa kuha ng CCTV, ay isang grupo ang nasa likod ng pagnanakaw. Bahala sila dyan kung sino sila. Sino man yung mga nagnakaw sa grupo man yan o isang tao man lang yan. Yung mga yon, palagay ko lang, grupo no? Palagay ko, kilala ka ng mga yon, sir. Alam nila na may pera tong taon to. Katatapos lang ng eleksyon, may pera ito. Tirahin na natin to. No? Ang kasamang palad, baka hindi lang pala ito 12,000. Baka yung 12,000, baka 12 million yan, ako po. Di ba, mga kababayan?
Ano ang masasabi nyo dyan? Pag-comment. Dito po tayo sa isa pang balita. Tungkol pa rin po ito mga kababayan sa flood control project. Etong dating congressman na tinanggal ho nila na si Congressman Arne Tevez, sumulat po sa tanggapan ni Senator Rodante Marcoleta. Humihiling po, no? Sumulat, humihiling sa pamamagitan po o sa katauhan ni Attorney Ferdinand Topacio. Siyempre, yan po yung abogado niya ngayon eh. Si Topacio, hindi naman siya makakagawa ng liham dahil nasa loob siya ng piitan. So, ito po ang naging request o sulat ni dating Congressman Arne Tevez sa tanggapan ni Senator Rodante Marcoleta kasi meron siyang nais sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta. Eto, maganda to mga kababayan. Nako, yung mga congressman na naging kasama, ibig sabihin, nakasama ni ni Tevez sa Kongreso nung siya ay nariyan pa, kabahan na kayo. Maaaring yung mga baho nyo isisiwalat nitong tao na to. Eto, expelled Negros Oriental lawmaker Arnolfo Tevez Jr. writes to the Senate Blue Ribbon Committee. Kita nyo na? Expressing his intent to testify on how graft happened in flood control project. Nako po, gusto niyang magtestimonya rin mga kababayan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit po siya nag-request o sumulat kay Senator Rodante Marcoleta? Maaaring maraming nalalaman tong mama na ito, si Tevez. Yung mga kabats niya, nung siya ay congressman pa. Kaya pala, pinatatahimik tong taong ito. Pinaparatangan ng kung ano-anong mga kasalanan. Kasi marami palang nalalaman na handa niyang ilabas, paputukin sa tamang panahon. At eto na nga ang tamang panahon mga kababayan. Dahil pinag-uusapan na itong maanumalyang flood control project. Pagkakataon na ito ni Congressman Arnolfo Tevez mga kababayan. Yang mga nabanggit ni President Bongbong Marcos na 15 na mga kontratistang pinagmamay-arian di umano ng mga congressman, maaaring maraming nalalaman dyan si Arne Tevez mga kababayan. Posible niyang ilabas lahat ng kanyang mga nalalaman. Ilalaglag niya. Baka meron pang mga dokumento talagang hawak yan. Siyempre, kung magte-testify ka, hindi naman katulad nung kay Trillanes lang na magkikwento ka lang. Sabi kasi ni ganito yung mga Duterte. Sabi niya, rinig ko lang rin Hindi mo pwedeng ganun. Dapat mayroon kang mga bala, dokumento. Sigurado, punong-puno ng dokumento itong si Tevez mga kababayan. Ngayon, baka hawak lang ni Attorney Topacio. Lagot kayo. Kayong 15 na pinangalanan. O baka naman, 15 lang, di ba? Yung nalalaman natin sa ngayon, kasi yun lang ang pinangalanan. O baka, meron pang idadagdag si Arnolfo Tevez, mga kababayan, doon sa 15. At meron siyang mga dokumentong hawak. Tandaan ho ninyo, mga kababayan, yung mga baka-baka natin nangyayari ho dito sa channel natin. Di ba? Marami na.
Hindi naman sa sinasabi kong merong nagpi-feed sa akin, wala ho. Ha? Wala po nagbibigay sa akin impormasyon. Wala, sino man ako para lapitan nila ako na ito gawin mo sa vlog mo. Kunwari, wala kang alam, kunwari ihinala mo lang. Walang ganon na senaryo. Ha? Nako, hinihiling ko sa Blue Ribbon Committee at kay Senator Rodante Marcoleta, sana po, sir, pagbigyan po ninyo ang dating congressman. Makakatulong po ito sa investigasyon ninyo sa flood control project na punong-puno di umano ng anomalya. Malaki ang magiging trabaho o magiging ambag nitong si dating Congressman Arnolfo Teves. Ayan, nagsalita na. Sinibak nyo kasi. Hindi nyo na lang pinakisamahan. Sana inuto-oto nyo na lang si Teves. Kinalaban nyo. Di natin kasi alam ang tunay na senaryo dyan sa House, mga kababayan. Baka meron ng mga nakasagutan itong si Teves at baka nabanggit niya, kayo, alam ko, baho nyo, isang araw ilalabas ko yan. Maaring ganun ba? So, natakot yung mga kawatan. Ayun, medyo gumawa na ngayon ng eksena, gumawa na ng paninira laban sa dating congressman. At eto na nga ang kinahinatnan. Nagsimula sa pagtatago hanggang sa ngayon, nasa piita na. Hindi makatiis. Hinihintay niya lang siguro ang tamang timing ba. Oras na maimbestigahan niya ang flood control project na yan. Papasukan ko yan dahil marami akong nalalaman. Maaring ganun, mga kababayan. So eto na nga ang nangyari. Kayong 15, kabahan na kayo. Ano pang ikakatakot niya? Nasa piita na rin lang siya. Hindi na siya hahabulin. Di ba? Wala nang maninira sa kanya dahil nakalaboso na siya. Wala na sa katatakutan. Ang kanya na lang, yung buhay niya na lang na baka mamaya dukutin siya sa loob. So handa nang makipagbardagulan itong Teves dyan sa 15 na maaaring may nalalaman tong mama na to. Lagot kayo. Kaabang-abang, sana po ipatawag ng Blue Ribbon Committee si dating Congressman Teves nang malaman natin kung ano yung mga nais niyang sabihin, yung kanyang mga nalalaman tungkol dito sa maanomalyang flood control project. Nang sa ganon, mapatawa ng parusa itong mga nagnakaw sa kaban ng bayan, matuwa naman ang bayan. Sana may maparusahan. Sana hindi hanggang sa investigasyon lang, hindi sa pagpapapogi lang, sa pagpapagalingan lang. Parusahan ang dapat parusahan. Ikulong ang dapat ikulong. Ganun lang kasi yan ang sinisigaw ngayon ng taong bayan. Merong managot sa maanomalya di umanong flood control project. Okay. Ito pa isa, mga kababayan. Matindi rin ito. Ito na naman tayo. Mukhang mag-iiyakan na naman. Ang mga anti-Duterte nito, mga kababayan. Iyakan talaga to. Bakit? Una, hindi na ho sila makagalaw ngayon. Hindi na po nila ano ibig sabihin? Natigil ho sila sa pag-aakusa sa pangalawang Pangulo tungkol sa confidential fund na 125 million lang dahil natapatan nga nitong bilyon-bilyon ng halaga na flood control project. Wala na, natameme na sila dyan eh. Parang nasipir yung bibig nila eh. Mas lalo ho silang matatahimik dito sa babasahin ko, mga kababayan. Tapos na, wala na.
Tapos na ang boxing. Ha? Tapos na ang laban, mga kababayan. Panalo na si Inday. Malinis pa sa puti ang ating BP Sara ngayon, mga kababayan. Noon binabahira nila ng itim para masira. Ngayon sobrang puti, ang lilis-lilis na ni BP Inday Sara. No, eto, basahin ko. Sabi ni Tito Jason, sa mapang-asar nitong tsuhin ko na to eh. O, iiyak na naman iyong mga anti-Duterte nito. Oh, bakit? O, eto. Muli na namang binigyan ng COA o Commission on Audit ng magandang review. Ng magandang review ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa pangangasiwa ng pondo o salapi ng bayan. Di ba, nabanggit po ni spokes attorney Ruth, ano ba apelyido ni Ma'am Ruth? Yung bagong spokes ni BP Inday. Di ba nabanggit niya na 3 taon meron ng magandang review o ibinigay na magandang review ang COA. Sa madaling salita, maganda ang flow ng pagpapatakbo ng Office of the Vice President sa pondo nila. Walang nakawan, walang anomalya, hindi katulad ng flood control project. Sa madaling salita. 3 na yun 3 taon. Hindi kaya pang-4 na ito? Ha? Hindi ayos? Ha? Kasi may nauna ng 3 eh. So pang-4 na to. Kasi ang sabi ni Tito Jason muli na namang binigyan ng COA o Commission on Audit ng magandang review ang tanggapan ni Vice President na naman. O di pang-4 na to, mga kababayan. So, mabuti yung pangangasiwa ng OBP sa salapi ng bayan na ibinibigay po sa kanyang tanggapan. Walang anomalya, walang nakawan. So, iyakan na nga. Kasabay nito, ang muling pagbanggit ni BP Inday sa kanyang kanaisan na tumakbo bilang presidente sa darating na presidential election sa 2028, mga kababayan. Ipakita ko muna sa inyo, yan po nagmula sa COA. Ito ho yung review ng COA na mabuti ang pangangasiwa ni BP Inday Sara o ang tanggapan ng OBP sa pera ng taong bayan na ipinagkaloob sa kanyang tanggapan. Yan. So, wala na tayong questions sa CIF na yan. Nahiya na yung mga lahat na yung CIF. Ninakaw ni Inday Sara. Nawala na, nahimik sila eh. Natapatan nitong flood control project, billion-billion. O eto naman po yung pangalawa, mga kababayan. Inamin na po mismo ng pangalawang Pangulo. Natatakbo na siya. Nako. Tambalos-los. Kabahan ka na, boy. Ang sabi ni Inday, next year pa, by December 2026, by December, masyado kayo mainit eh. Napiko na siguro si Inday eh. Sige na nga. Ang iinit nitong mga kawatan na ito ng mga congressman, asarin ko na lang. Hindi pa nga asar to, pero seryoso to. O ano sabi? I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections. Nako, naloko na. Nanginginig na ang tumbong ni Tamba, mga kababayan. Napakamot sa hindi Makate. I'm seriously considering running in 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan. Maraming problemang nakita ang pangalawang Pangulo na dapat niyang ayusin. Dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa buong mundo. Napag-iiwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun.
ganda. Walang ganitong pag-iisip o plano si Bongbong Marcos. Yung maging bang competitive tayo sa buong mundo, ha? Hindi Asya lang. Mundo talaga. Wala. Si Marcos, basta kay punta lang dito, punta lang doon, utang dito, utang doon. Sandal kay Biden, sandal kay Trump. Hindi naman siya nakasandal kay Trump. Kasi hindi naman siya nabigyan ng tulong. Siya pa nga ang ginatasan. Di ba? Sa taripa, di ba, mga papasok ng mga imported goods mula sa kanilang bansa, mula sa Amerika. Samantalang pag tayo naghatid sa kanila, wala tayong walang puto talaga, oo. Di ba? Walang ganitong plano si Marcos, yung maging competitive tayo sa buong mundo. At ito pa, dahil na pag-iiwanan na nga daw tayo at ayaw niyang mangyari sa atin yon. So, ibig sabihin, itatayo talaga ni Inday ang Pilipinas, mga kababayan. Marami siyang aayusin. Higit sa lahat, sa aayusin, marami siyang gugurgurin, lalo na yung mga kawatan. Nako, yari na kayo. Diyan sila gigil na gigil, galit na galit, at ayaw nilang mangyaring maging Pangulo si Inday kasi ubos talaga sila, mga kababayan. Maniwala ako kayo sa ubos talaga yan si mga magnanakaw dyan sa house. Ubusin talaga ni Inday yan. Ipakulong talaga niyan. Siyempre, hindi naman na pwede ipagurgur yan kasi may mga tao yan at hindi naman ugali ng pangalawang Pangulo yan. Ipapakulong niya talaga. Yung mararanasan nila araw-araw sa buhay nila, ang hirap ng kalagayan habang nasa loob ng piitan, yung pagsisisihan nila, yung mga ginawa nilang pandarambong sa kaban ng bayan, yan ang gustong mangyari ng pangalawang Pangulo. Yari kayo. Pag nanalo to si Inday, magtago na kayo, mga buang kayo. Hanggat maaari, wag na kayo tumakbo sa pagkakongresista. Lipad muna kayo. Tago muna kayo. Hayaan nyo muna matapos yung administrasyon niya. Tsaka kayo bumalik. Wag na rin kayo manggulo. Kasi pag nag-ingay kayo sa social media, mahahanap lang kayo. Matindi ang mga intelligent ni Inday. Yung mga intel niya, matindi yan. Siguradong mahahanap kayo. Lumayas na kayo sa bansa. Pag naging Pangulo, tumalapit na eh. Ilang taon naman lang, mga kababayan, 2028 na. Yari ito, mga to. O, isa pa. Dagdagan natin itong balita na to, mga kababayan. Ito naman pong tungkol po dito sa, ewan ko kung totoo ba itong si Pampilo Lacson. Parang nagpapapogi lang itong mama na to. Ayun na naman siya. Ang dami niyang pinangalanan. Ang dami niyang sinabi pero wala naman siyang pinangalanan. Puro yabang lang tong tao na to. Lacson, tagal mo ng senador, sir. Oo, may nagawa kang batas. Pero hindi ko alam kung gaano karami. Kung kailan ka tumanda, tsaka ka nagyabang. Huwag ka puro angas. Huwag ka puro yabang. Yung mga pinasabog mo, yung mga in-expose mo, huwag mo kami bibitinin. Pangalanan mo. Binibitin mo kami. Huwag ka matatakot. Parang dati kang pulis. Naging PNP chief ka. Ganyan ka kaduwag. Pangalanan mo, sir. Senador ho kayo. Diyos ko. Duwag, natatakot kayo sa mga ulupong na kongresista na yan. Mantalang senador ho kayo. Duwag ho kayo. Ito na naman yung sinabi niya. Ito na naman, ewan ko kung ano katotoo to, ha. Ilalahad ni Senator Pampilo Lacson o Pampilo Ping Lacson ang mga anomalyang flood control projects sa kanyang privilege speech bukas alas 3 ng hapon, August 20. Mamaya po, mga kababayan, alas 3 daw po ng hapon, ilalahad niya di umano yung mga maanomalyang flood control project. Ayan ka na naman eh. Baka ulitin mo lang yung sinabi ni Marcos. Oo, may 15. Baka hanggat dyan ka.
Dagdagan mo kung meron kang alam, maliban dyan sa 15, dagdagan mo. Pangalanan mo na rin. Para makabawi-bawi ka naman doon sa puro pambibitin, puro ka lang chismis eh. Puro ka lang yabang, marites ka pa sa marin. Dinaig mo pa ang vlogger, sir eh. Dandaan mo, pinapasweldo ka po ng taong bayan, kami po nagpapasweldo sa inyo. Total, ikaw na rin lang ang nagyabang, ikaw na rin lang ang nagsabi na meron kang mga expose, nakaraan pa yun eh. Marami kami nakapunan yan sa'yo eh. Wala naman si Ping Lacson, puro naman yan paputok, wala naman laman yung mga sinasabi niya. Ngayon, patunayan nyo, pangalanan nyo. Kung meron pa kayong alam, dagdagan nyo pa yung 15. Banggitin nyo mga pangalan. Kung merong mga nakikita kayo o meron kayong alam kung gaano kalaki ang halaga ng mga kurakot, ng mga pasabog nyo na yan o yung ilalahad ninyo, sabihin nyo na. Huwag kayong magkatubili. Huwag kayong duwag. Duwag naman kayo kasi. Kan duwag, senador ka eh. Pangalanan mo. Simpleng vlogger nga lang eh. Kapag kami nakita ng isang article na hindi pa masyadong pinag-uusapan sa social media, inilalahad nga ng isang simpleng vlogger. Kasi hudang buhay ang magiging kapalit ng ginawa niya. Alang-alang yun sa pagmamahal niya sa bansa. Kayo sir, parang posisyon nyo lang yata ang mahal ninyo eh. Hindi niyo yata mahal ang bayan. Tagal nyo na pong senador, wala naman po kayong halos nagawa eh. Ngayon nyo po, patunayan sir na magaling ho kayong senador. Asahan namin yan sir ha. At wag ho kayong maiinis sa mga sinabi ko. Expression ko po yun. Yun po ang laman ng puso ko. Yun po kasi nakikita namin sa inyo. Parang wala ho kayong silbi. Sana magkaroon na po kayo ng silbi. Okay, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.